Sa isang patriarkal na lipunan, hinuhubog ng tradisyon at tungkulin ang bawat aspeto ng buhay ng isang babae. Yumuyuko sila sa kagustuhan ng mga nagmamay-ari ng mundo, mga ama, asawang lalaki, mga anak na lalaki na puno ng kapangyarihan ang mga pangalan, habang ang pangalan ng mga kababaihan ay hindi binabanggit. Bawat gawain na kanilang natapos ay isang paalala na narito sila upang maglingkod, sumunod at manatili. Si Alena, isang dalaga, ay nahaharap sa bigat ng mga inaasahan ng kanyang pamilya at lipunan. Susundin pa niya ito o ipaglalaban ang kanyang sarili. Kailangan mong sumunod sa Yapa Cordero, isang matapang at mapagkatiwalaan pagdating sa politiko. Yan din ang gusto kong marating naman, huwag kang mag-alala. Oh, Alina iha. Sa tingin ko, kailangan mo nang magpakasal. Oh, ngunit ayokong magsilbi sa iba. Hindi pa ko handa. Sa tingin ko ay tama lang na magpakasal kami. Para sa kinabukasan mo yan, Alina. Wala kang magagawa dahil yan ang gusto ko. Ginong Malrek, pinapatawag raw po kayo ni Ginoong Lucio para sa pagtitipon. Ang bansa ay nangangailangan ng mga pinuno na gaya natin, mga lalaking kayang hubugin ang ating kinabukasan. Maaari akong tumulong. Mayroon akong mga ideya para sa hinaharap. Alina, hindi mo naiintindihan. Ang politiko ay hindi para sa kababaihan. Pero bakit? Kaya kong gumawa ng pagbabago. Wala sa mata ng publiko ang lugar mo. Kasama ka sa tahanan na sumusuporta sa mga lalaking namumuno. Pero makakatulong ako sa mga desisyon, sa mga pagbabago. Sa kusina ang kailangan mo, hindi sa opisina. Naintindihan ko. Kailangan natin ng mga lalaking namumuno para sa susunod na henerasyon. Ang mga babae ay magaling sumuporta, hindi namumuno. Natagpuan ni Alena ang kanyang sarili na nakabukod kasama ang ibang mga kababaihan. Sa kabila ng kanyang pag-asa, siya ay nakikita lamang bilang isang aksesorya sa mga lalaking nasa kapangyarihan. Pakiramdam niya ay ang kanyang mga ideya ay binasura lamang. Papa, gusto kong makisali sa politika. Naniniwala ko na makakatulong ako sa bansa. Politika? Ang lugar ng babae wala sa politika, Alina. Pero kaya kong magbago. Gusto kong mag-ambag sa isang Ang lugar mo ay sa tahanan. Walang hinarap ang mga kababayan sa politika. Bakit hindi ako pwedeng bumusis para sa hinaharap? Wala kang boses, Alina. Ang tungkulin mo ay suportahan, hindi manguna. Tigilan mo na yung plano mo. Inaya, inayos ko ng kasal mo kay Ginong Maria. Susunod na namin ko ang iyong kasal. Hindi ko pa siya kilala. Para sa iyo magdesisyon. Ang lugar ng babae na sa tabi ng kanyang asawa. Ayos na lang. Alam ng ina ng si Helen ang bigat ng tungkulin. Siya rin ay nakapag-asawa na kahit bata pa. Hindi mo kailangan pakasalan siya, Alena. Ngunit ano ang iisipin ng mga tao? Ano ang gagawin natin kung tumanggi ako? Tumanggi ka, hindi mo kayang buhayin ang buhay ko. Papakasalan ko siya dahil alam kong tungkulin ko ito at yun ang gusto ng aking ama. Alina, narito rito. Malapit ang dumating si Ginong Artean. Opo. Nalulugod ko makita ka ang Ginong Rodrigo. Corre, Diho. Sige siya, iwan ko muna kayong dalawa para mag-usap tayo. Alina, malapit ang kasal natin. Mahalaga ang kasal na ito, Alina. Isang alyansa ito ng lakas at kapangyarihan.
At ano ang magiging papel ko? Wala kang ibang tungkulin, kundi kung sumunod at magtiwala sa akin. Lumipas ang oras at mga araw at naikasal na si Alena kay Hadrian. Nakatira ngayon si Alena sa tahanan ni Hadrian. Malapit na maging handa ang kutsero. Gusto ito ni Hadrian sa paraang gusto niya. Hindi niya gusto ang sobrang asin. Dapat kaunti lang. Alina, halika rito. Kailangan kita makausap. Bakit Hadrian? Napansin kong nakatambak ang mga labahan. Kailangan mong masigihan ang mga gawaing bahay. Hindi ko na dapat papaalala. Pasensya na Hadrian. Ako nang bahala dyan pagkatapos ng hapunan. Hindi na mauulit. Alena, meron akong gustong ipapakita sa iyo. Pero kailangan mong lumabas mamaya. Hindi ako pwedeng lumabas, Rosa. Ang gagayat si Hadrian. Pero makakatulong ito sa iyo, Alena. Hindi talaga pwede. Sa isang silid, nagtipon ang mga makapangyarihang lalaki. Naroon sina Malrek, Lucio, Hadrian at iba pa. Kailangang manatili ang mga babae sa kanilang lugar. Tama, marami na silang tanong. Lalo ng asawa kong si Alina. Alam niya kung siya dapat. Hindi nila dapat guluhin ang mundo natin. Tama! Dapat ganyan lang. Sandali lang! Matagal nang sinasabi sa amin kung saan ang aming lugar at kung ano ang aming tungkulin. Ngayon, kami mismo ang magpapasya. Alina! Babae ka lang, Alina! Hindi ako babae lang. Isa akong mamamayan na may sariling boses at sariling pangarap. Marunong din kami sa mga bagay na kaya niyo. Alena, meron akong gustong ipapakita sa iyo. Pero kailangan mong lumabas mamaya. Alam kong takot ka, Alena. Pero may dapat kang makita. Maraming mga tao makikinig sa iyo, Alena. Hindi lahat ng babae sumasabay na lang sa agos. Sige, pero saglit lang. Dito na sila. Natutuwa kami nandito ka, Alena. Umupo muna kayo. Bakit tayo nandito? Ito ang lugar kung saan tayo maaaring matuto. Hindi tayo binigyan ng pagkakataong makilahok sa mga desisyon. Kaya tayo mismo ang mag-aaral. Paano kung may makakita sa atin? Huwag kang mag-alala, Alena. Walang ibang taong nakakalam sa lugar na ito. May mga lumang aklat tungkol sa batas at politika na ilan din kilala kong suporta sa atin. Kapag handa na tayo, hindi na nila tayo mapapatahin. Sige, simulan na. Mula sa araw na yun, hindi lang sila nagtipon. Nagsimula silang lumaban. Mula sa mga pahina ng aklat, natutunan nila ang mundo na ipinagkait sa kanila at sa kanilang tahimik na pag-aaral, unti-unti silang naghahanda upang ipaglaban ang kanilang lugar sa mundong matagal silang isinantabi. At simula ngayon, hindi na kami mananakit. Sa unang pagkakataon, ang mga kababaihan ay nagtipon sa harapan. Sumigaw sila bilang simbolo ng pagsuporta. Ang tinig ni Alena ay naging tinig ng marami at sa araw na iyon, nagsimula ang tunay na pagbabago. Ang mga kababaihan ay hindi na mga tagasunod, kundi mga pinuno at mga tagapaghubog ng kinabukasan. Ang mga kamay na dati nakakulong sa gawaing bahay, ngayon malayang humahawak ng panulat, aklat at ang mga batas na dati ipinagkait sa kanila. Ang tunay na pag-unlad ay hindi nakasalalay sa iilan